Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang ating pong topic ngayon is Luke chapter 2 verse 10 to 11. So, sinasabi po sa verse na ito, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." So, sinasabi po ito sa teaching na ito ay Jesus is the great or the good news. So, bakit po sinasabing good news? So, sinasabi nga pong good news dahil nga po ipinanganak daw po ang Messiah upang akuin ang ating mga kasalanan at dalhin ito sa krus ng Kalbaryo. So, siya po ay ipinako sa krus at para po tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. And pag wala daw po tayong pananampalataya sa ating Panginoon, ay hindi daw po tayo maliligtas sa ating mga kasalanan. At sinasabi nga rin po dito na kailangan natin pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay maging malinis sa ating mga kasalanan. Dahil ang Panginoon ang siyang aako ng ating mga kasalanan upang tayo ay maligtas. So, next naman po is Jesus is the source of joy. So, ang Panginoon nga po, kapag tayo ay may Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay, ay magkakaroon tayo ng kaligayahan sa ating buhay. Tayo ay parang hindi natin kailangan ng mga material na bagay or hindi natin kailangan ng kung ano-ano pa man. Basta meron tayong Lord sa ating buhay, tayo ay magiging masaya. So, next po is Jesus is both Savior and Lord. So, sinasabi nga po dito na kaya tayong iligtas ng Diyos at kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kaya niyang bigyan ng halaga at direksyon ng ating buhay kung tayo man ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. So, next naman po is application. So, rejoice for the things that God has done for us. So, kailangan natin ipagdiwang ang ginawa sa atin ng Panginoon. Especially, ang Diyos ay ipinako sa krus para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. So, kailangan natin ipagdiwang ang kanyang kabutihan at ang kanyang pagmamahal sa atin. So, next naman po is celebrate the true meaning of Christmas. So, sabi nga po dito na kahit wala tayong matanggap na regalo or handa, ang mahalaga ay mai-celebrate natin ang kapanganakan o kaarawan ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Tayo ay magpasalamat sa Kanya dahil siya ay pinanganak para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, the next naman po is submit to Christ's Lordship and be saved. So, para daw po tayo ay maligtas, kailangan daw po natin ipakita ang ating faith sa pamamagitan na pagsunod sa layunin ng ating mga Panginoon, ng ating Panginoong Hesus Kristo. And dapat po is tayo ay sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa gayon ay tayo ay magkaroon ng Lordship at tayo ay maligtas. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayun lamang po ang aking devotion ngayong araw.